Buksan pong muli natin ang ating mga songbook sa song number 336. What a Wonderful Salvation. 336. What a wonderful salvation, ready, sing. I was chosen to salvation by the Father up above. In before the world's foundation, I was chosen in His love. What a wonderful salvation, I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was given to the Savior by the Father's grace and love. Christ came down to seal my pardon, paid my sin debt with His blood. What a wonderful salvation, I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was quickened by the Spirit, giver of eternal life. Oh, He brought me to repentance and to faith in Jesus Christ. What a wonderful salvation, I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. All the praise for my salvation goes to God eternally. I will give Him all the glory, none of it belongs to me. What a wonderful salvation, I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. Amen. Pagpalain ng mensahe ng mga awitin sa ating mga puso, sa pangangaral at pakikinig ng salita ng Diyos, tawagin natin ang ating kapatid, Deacon Roger. Amen. Sitahin po tayo. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 1. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Kung inyo na po nakita, ito po ang sinasabi. Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Ito po ang pagpapatuloy ng ating mahalagang pag-aaral sa The Doctrine of Unconditional Election. Ito yung part 2. Sumaglit po tayong manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit,
Maraming pong salamat muli at kami po ay inyong tinipon dito sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat, Ama, at kami ay inyong palaging iniingatan upang makarating po dito sa dakong ito. Tunay po na kaibutin ninyo palagi sa amin. At palagi niyo po kami paalalahanan, aming Ama, kung gaano kami kapalad na kami ay napabilang sa inyong tunay na iglesia. Tunay pong napakapalad namin dahil dito lamang po namin matutunghayan ang mga aral na tama, mga biblikal na turo at doktrina na nagmula pa sa aming Panginoong Hesus na kanyang ipinasa sa kanyang mga alagad at sa inyo pong kabutihang loob ay amin din pong natanggap at pinasa din po sa amin. Tunay pong kaibutin ninyo aming Diyos. Aming Ama, sa gagawin po namin muling pag-aaral, nawa po ang inyong mensahe ay magsilbing pagpapala sa bawat mga kapatid at sa bawat mga nakikinig. Nawa po ay magsilbi itong kalakasan sa aming espiritual at patuloy na magpakatapat ang bawat isa sa aming mga tinatayo ang doktrina at mga aralan. Nawa po ay magamit din namin ito upang maibahagi din naman sa iba na wala pa sa Panginoong Hesus at na maging pagpapala din sa mga taong ito, aming Diyos, na wala pa sa aming Panginoong Hesus. Ama, muli po ngayong hapon ay kayo po ay aming pinupuri, sinasamba. Nawa po ang aming paglilingkod na ito ay maging kalugod-lugod po sa inyong harapan. Gabayan niyo po nawa kami ng banal na espiritu sa hapong ito at maging pagpapala ito sa bawat isa. Amen. Hindi po, Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakapunod po ang lahat. So ito po ay yung part 2 ng ating pag-aaral sa unconditional election. So mga kapatid, ay last week, magre-recap po muna tayo. Last week po, ang ating pong pinatunayan ay yung doktrina ng unconditional election ay nasa Bible talaga, biblical. At itinuturo nga iyan at ipinapasa sa mga tunay na mananampalataya. Pinagkakatiwala sa mga tunay ng ministro at tagapagturo tulad ng ginawa ni Pablo kay Titus. At nakita din natin last week na ang aral at doktrinang ito ay nagmula sa ating Panginoong Hesus, sa Kanya mismo. Ating ikinumpara yung sulat ni Pablo kay Titus doon sa panalangin ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 17. At naging malinaw na walang pagkakaiba. May mga taong ibinigay ang Ama kay Jesus Christ before the foundation of the world. Itinuro at ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang aral na ito kay Pablo. Sabi niya dun sa sulat niya kay Titus, na siya namang ipinasa din niya at ipinagkatiwala kay Titus, isang tunay na mananampalataya, ministro ng Panginoon. So kaya ang aral o doktrina ng election ay nakita natin, ipinapasa sa bawat tunay na iglesia ng ating Panginoon. At tayo ay mapalad na nakaabot nga ito dito sa atin, itong doktrinang ito. So pinasa ito sa atin at ipinagkatiwala din naman. Kaya bilang miyembro ng tunay na iglesia ng Panginoon, meron tayong responsibilidad na ito ay ating laging pag-aralan, ating aralin, pagbulay-bulayan, upang maging handa tayo na ipasa din naman at ipagkatiwala ang turo sa iba pang mga tunay na mananampalataya sa mga tupa ng Panginoon. So dapat tayo ay maging handa na ipagtanggol ang mga doktrinang ito na ating pinaniniwalaan at tinatayuan. Dapat ay binibigyan talaga natin ng oras ang pag-aaral at pagbubulay-bulay sa mga aral na ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga ng Biblia, ito yung blessed man's delight. Sabi nito sa Psalm chapter 1 verse 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya
nagbubulay siya araw at gabi. So, he or she is required to meditate day and night. Hindi dapat tayo nagsasawa kahit pa paulit-ulit natin itong napapakinggan o itinuturo. So, maaaring masabi ng ilan na mas magaling naman yung narinig ko na nag-preach dati ng tungkol sa unconditional election kumpara dito. Maaaring mas magaling ang magsalita yung narinig mo dati, pero same pa rin naman ang aral na ating tinatalakay. Kasi nga ang aral o doktrina naman ay ipinapasa, meaning walang pagkakaiba yan. So, basta dito sa mga tunay na iglesia ng Panginoon, walang pagkakaiba ang turo pagdating sa doctrine of election. Kahit sino pang nagpipreach. So, kung ikaw ay sa tao tumitingin at sa galing ng tao na nagpipreach ka tumitingin, at hindi naman pala doon sa aral, hindi ka doon nagme-meditate sa aral, pag ganyan ay sa tao ka nakapokus, hindi doon sa itinuturo mismo. O, sa halip sa Diyos ka humanga, ang ginagawa mo na ngayon, ay doon ka na sa tao humanga. So, delikado yan. Ang sabi nga natin, ang tao talaga ay palaging pupurihin ang kanyang kapwa-tao. Palagi na lamang nababaliwala ang Diyos. Kumbaga, na dapat ay siyang pagtuunan ng pansin at siyang dapat pasalamatan at papurihan. At syempre, hindi rin mawawala yung talagang mga mali at bulaang pastor at mga ngaral na nagtuturo din naman ng patungkol sa eleksyon. So, naniniwala din sila sa eleksyon. Pero meron naman silang maling pagkaunawa, maling aral. So, ang isang example dyan ay yung Armenian Baptist pastor na naniniwala din sa eleksyon at nagtuturo din naman ng patungkol sa eleksyon. Kaya kung sa galing ka ng tao titingin, yung Armenian Baptist pastor na iyon, magaling yung magsalita. Eloquent, kumbaga. O dahil ba magaling magsalita, tama na ba iyon? So doon na tayo makikinig. Ay delikado kapag ganyan. Kaya wag tayo doon sa galing ng tao mag-focus, mga kapatid. Kasi baka magkaroon ka rin ng maling pagkaunawa. Nga, delikado yan. Yun yung, kung inyong matatandaan na series na yan ng ating pastor dati, yung tungkol sa Armenian Baptist pastor na nagtuturo din naman ng election. Yung ang title ay yung Refuting the Erroneous Teaching of an Armenian Baptist pastor. So, hindi dahil nagtuturo ng eleksyon, ay kapareho na agad natin. Tama na agad. So, importante at dapat din i-consider kung sino yung nagtuturo. Hindi kahit jackass ay pwede na. Mali yan. So, patunay lang yan na importante talaga na naiipasa at ipinagkakatiwala ang mga aral o doktrina sa mga tunay na ministro tulad ni Titus. Pinagkatiwala sa kanya ni Pablo ang mga aral o doktrina para maituro yung katotohanan sa iba, succession of truth. So dapat doon tayo makikinig sa mga tunay na mga ngaral. At patunay din lang yan na dapat talaga tayo ay hindi mangmang pagdating sa mga tamang aral. Palaging magkaroon tayo ng delight sa Word of God. Meditate day and night. Hindi yung attend lang tayo, parang attendance. Yun. Dapat talaga meron tayong desire. Kasi pag tayo mangmang dyan, ay nakarinig tayo ng magaling magsalita, election din naman tinuturo, yun nga lang ay yung pinapakinggan mo ay tulad ng Armenian Baptist pastor, delikado ka, madadaya ka pag ganyan. So, kaya manalangin tayo palagi na i-preserve tayo ng Panginoon sa purity of doctrines and morals. Huwag tayong magsawa sa pakikinig kahit pa paulit-ulit itong itinuturo dito sa mga tunay na iglesia ng Panginoon. So, ngayon naman mga kapatid, after nga nating mapatunayan na biblical talaga ang doktrina ng election, ngayon naman ay bibigyan natin ng pansin ang ilan sa mga mahalagang punto o argument patungkol sa unconditional election. So, ang una nating punto ay isang tanong
na ating sasagutin din naman upang mas maunawaan natin ang patungkol sa unconditional election. So nawa nga ay gamitin ito ng Panginoon at sa tulong ng Banal na Espiritu na maging pagpapala sa bawat makarinig ng ating gagawing pag-aaral na ito. So ang ating first point ay, does God have the right to choose? So may karapatan ba ang Diyos na pumili? Yan ating first point. So ang pinaka makapangyarihan sa lahat at lumalang sa lahat, ang soberanong Diyos, may karapatan ba siyang pumili? So sa panimula ay gusto kong magbigay ng isang illustration or example patungkol sa pagpili. So ang tao kapag pumili, kalimitan yan, binibigyan ng papuri ng kanyang kapwa-tao. So paano natin nasabi yan? Na pinapapurihan ng tao ang kanyang kapwa kapag siya ay pumili. So for example, ito yung example lamang. So ako ay nasa isang mall. Pumili ako ng damit na gusto ko. So binili ko at inuwi sa bahay. Tapos ay isinuot ko nung sumunod na araw. Ngayon ay nakita ng aking kaibigan ang bago kong damit na suot-suot. So, ganito ang nangyari. Di pumili ako ng damit, suot ko na. Ang sabi sa akin ng aking kaibigan, nung kanyang nakita, ang ganda naman ng damit mo. Saan mo yan nabili? Siyempre, ang sasagot ko ay doon sa mall. Kasi nagustuhan ko ito, kaya ito ang aking pinili. So, ngayon, yung papuri, narinig na natin, ang ganda naman ng damit mo. Pero meron pa, pupurihin pa ulit. Kasi ang sasabihin ng aking kaibigan ay, ang galing mo namang pumili. Maganda nga yung fashion sense. Hindi ko sinasabing magandang fashion sense ko. Ito yung kunwari lang. So, ang ating point dito, pinupuri ng kapwa, yung kanyang kapwa, tao. Nung siya ay pumili. So, pumili ako, isang tao, ng gusto ko, na damit. At may nag-agree na maganda ang pinili ko. At nakakuha ko ng papuri. Dahil ang galing ko nga daw pumili. So, magbigay pa tayo ng isa pang example. So, may isang mayaman na lalaki. Pumunta siya sa ampunan. So, ang point natin dito ay yung yung pag pumili ang tao, nakakatanggap siya ng papuri. May mga taong natutuwa, kumbaga. So, ito may isang mayaman na lalaki. Pumunta siya sa ampunan. Sa ampunan ay maraming bata. Pero siya ay pumili lamang ng isa. Yung kanyang nagustuhan. Pumili. Pinili niya para ampunin niya, para dalhin ang kanyang apelyido, kanyang pangalan, kumbaga. Ibig sabihin, magiging anak niya. So, kapuri-puri ang kanyang ginawa. Kumbaga, sasabihin ng act of charity and love. Yan ang ating magiging reaksyon sa ating kapwa-taong yun, sa taong mayaman. So, lalo na kung ang pinili niya pang ampunin ay yung may depekto, may kapansanan. Sabi natin pilay o bulag, yung kanya inampon. Hindi talagang masasabi natin, talagang napakabuti ng taong ito. Busilak ang puso, kumbaga. So, pupurihin natin yung taong yon. So, ang taong yon ay tunay na napakabuti. Na sabihin natin. So, pumili lang siya ng aampunin niya, wala siyang obligasyon. Kumbaga, yun lang yung tipo niya sa karamihan ng nandun na bata. At ang naging resulta ay nakatanggap siya ng papuri na kumbaga sa ibang salita ay na-impress tayo. Napakagaling niya, kahanga-hanga ang taong ito. So yan. Yun nga, yung kanyang inampon, dadalhin na yung kanyang apelyido, magkakaroon na rin ng mana, mga mamanahin, yung mga mabubuting bagay, kung anong meron yung lalaking mayaman na umampon sa kanya, ay magiging doon na rin sa kanyang inampon na bata, kanya nang naging anak. So, ginawa yun ng mayamang lalaki batay lamang sa kanyang kagustuhan na pumili. At dahil sa kanyang ginawang kabutihan doon sa bata na kanyang inampon, so karapat-dapat talaga siyang hangaan at bigyan ng papuri. Kasi yun din talaga ang gagawin ng mga tao. So, ngayon naman
ay i-apply natin yung same principles na yan sa Diyos. So, bakit kapag sinabi natin na ang Diyos ay may pinili, o may pinili na para sa kaligtasan, buhat pa ng pasimula, before the foundation of the world, so bakit ang response o reaction ng mga tao, karamihan ng mga tao, pag sinabi mo yan, ang reaction nila ay unfair ang Diyos. Unfair ang Diyos, sasabihin, unfair ang Diyos kapag ganyan, may pinili na pala. O bakit ganun? Makikita nyo yung kaibahan. Bakit yung tao, pinapupurihan ng kapwa-tao? Bakit kapag yung Diyos, hindi mabigyan ng papuri kapag pumili? So, aminado naman din yung mga taong yun na kumukontra sa pagpili ng Diyos. Aminado naman ang mga taong yun na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at siyang lumalang sa lahat. At tapos, pag pumili, sasabihin, unfair ang Diyos. Parang ang weird, kung iyong i-analyze. Bakit ganyan? Hindi nila matanggap yung election na doktrina. So, pag-usapan muna natin yung mga kontra sa doktrina yan. At nakita natin na kapag ang tao, kapwa-tao, ang gumawa, puring-puri. Pagka ang Diyos ang gumawa, sinasabi ng Biblia, tunay naman na nasa Bible yan, unfair. Bakit ganyan? Dapat ay papurihan. Yun. Sino kaya tunay na mananampalataya? Yan. Yan ha. Ating i-analyze yan. So may conclusion natin sa taong ganon na unfair daw ang Diyos, baka isa siya sa hindi pinili. Kaya nasasabi niya yun. Kala niya lang ay Christian siya. Kala niya lang ay siya ay tagasunod ni Kristo. So kaya ganun na lamang ang kanyang pagkondena sa karapatan ng Diyos na pumili. So delikado kapag ganyan ang stand ng isang tao na unfair ang Diyos. Na ang Diyos ay may pinili na certain individuals. Malinaw naman sa Biblia na pumili talaga ang Diyos before the foundation of the world. Magbigay tayo ng verse. Buksan natin ating mga Bible sa Ephesians chapter 1, verse 4. Na pumili ang Diyos before the foundation of the world. So ito sabi, Ephesians chapter 1, verse 4. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Yan, linaw. That we should be holy and without blame before Him in love. Sabi sa Tagalog, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan. So, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, hindi ba dapat magalak yung taong yun dahil may pinili ang Diyos, chosen us in Him before the foundation of the world? Dapat papupurihan ng Diyos. Hindi yung sasabing unfair. So, tuloy natin ang basa sa verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yan, sabi dyan, unto adoption of children. So, tulad doon sa ating example kanina, yung lalaking mayaman, adoption. Inampo. So, mga kapatid, ang Diyos talaga ay may mga pinili na para sa kaligtasan. At syempre, dahil may pinili na, meaning may mga hindi din pinili. So, dahil ba may mga hindi pinili, unfair na doon ang Diyos? Bakit yung lalaking mayaman na hindi pinili yung ibang bata, ba't hindi natin sabihin, unfair ka, hindi mo pinili lahat yung nandoon? Okay, sino ba namang kayang ampunin lahat ng bata sa lahat ng ampunan? Kahit pa yun, mayaman. Kalimitan, mayaman ay, ang mahal talaga ay pera. Pero yung example natin, kunwari lang, exception lang kunwari yun. So again, tanda natin, lahat ng tao ay makasalanan.
Kaya lahat ng tao ay deserve ang impyerno. Kahit na tulad sa mga bata, kahit walang piliin dun yung mayaman, okay lang. Baliwala sa kanya. Tulad sa atin, lahat tayo, makasalanan nga, kung wala mong piliin ng Diyos sa atin, edi deserve naman talaga natin ang impyerno. Kaya lang pumili ang Diyos dahil lamang sa mercy ng Diyos, kaya may mga maliligtas. At yun nga yung mga elect. Yun ang naging object ng mercy ng Diyos. Kaya dapat, papurihan natin ang Diyos. So, does God have the right to choose? So, buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 9. Romans chapter 9, verse 18. Romans 9, verse 18. So, ito sabi, therefore had he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. Yan. 19. Thou wilt say then unto me, why doth he yet find fault? For who had resisted his will? Sabi sa Tagalog, kaya nga sa kanyang ibig, siya ay naaawa. At sa kanyang ibig, siya ay nagpapatigas. So malinaw yung pahayagan na yan ng katotohanan. Dahil lamang sa mercy. Sabi niya, kaya nga sa kanyang ibig, siya ay naaawa. Dahil lamang sa mercy ng Diyos. So kaya mo bang i-resist ang will ng Diyos? Kung gusto ka iligtas? Sabi niya, for who had resisted His will? So paano kung may pinili ang Diyos? May hinira nga ang Diyos. So may magagawa ba tayo doon? Kukontra ba ang tao sa kalooban ng Diyos? Siyempre, imposible yun. Basahin nga ulit natin, sabi niya ay, therefore he had mercy on whom he will have mercy, and whom he hardeneth. Kaya nga sa kanyang ibig siya ay naaawa, at sa kanyang ibig siya ay nagpapatigas. So pansinin din natin yung word na hardeneth. Pinagpatigas o pinapatigas. So wala bang karapatan ng Diyos na pumili ng mga ililigtas, tapos yung the rest ay na yun, hardened na. Natuloy natin ang basa. Anong sasabihin ng tao? Mali yun? Mali ang Diyos? Natuloy natin ang basa sa verse 20. Nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? Sa Tagalog, ngunit tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? So, di ba sabi nga natin, yung mga taong yan, naniniwala na ang Diyos ang lumalang sa lahat. Kung naniniwala ka na ikaw ay nilalang ng Diyos, o sabi sa verse na to, sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Verse 21, hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Sa Tagalog, wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya. Yan. So, yung mga taong nagsasabi na unfair ang Diyos, yung mga tutol na na may mga elect for salvation, sila din naman yung mga nagsasabi nga na ang Diyos ang lumalang sa lahat ng tao. Tapos, sila ay kumokontra sa lumalang sa Kanya, lumalang sa kanila. Paano nila sasalungatin yung mga verse na yan, yung mga kapahayagan na yan? Ngunit, tao, sino kang tumututol sa Diyos? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok?
Nakita natin. So talagang may contradiction ang kanilang paniniwala. May error. So nakakalungkot kung ganyan ang view or reaction mo regarding sa election o pagpili ng Diyos para sa kaligtasan. So kung hindi mo talaga matanggap at para sa iyo ay unfair ang Diyos, ay ipapanalangin ka na lang namin, buksan nawa ng Panginoon ang iyong kaunawaan. Kasi kung ikaw naman ay tupa talaga ng Panginoon, ay tayo ay naniniwala na hindi kanya pababayaan. Magkakaroon ka ng tamang pagkaunawa patungkol dyan. So yun lang ang pag-asa mo para maunawaan mo ang napakagandang doktrina, napakagandang aral na ito. So nawa ikilusin ka ng banal na Espiritu ng Diyos. So itong verse na ito ay para sa iyo. Buksan natin ating mga Bible sa Isaiah chapter 29. Isaiah 29 verse 24. Isaiah chapter 29 verse 24. Ito sabi, "They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine." O sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga upasala ay mga tututo ng aral ng doctrine. So, yun ay kung ikaw ay isa sa mga tupa ng Panginoon. Ako ay naniniwala na bubuksan din ng Panginoon ang iyong kaunawaan. Kikilusin ka ng banal na Espiritu. Pero kung ikaw ay yung object ng sa ikahihiya, ay talagang hanggang sa malagutan ka ng hininga, ay dyan ka. Hard din it. So, kikilusin ka ng banal na Espiritu lang. Kung ikaw nga, yun tupa. Kaya kapag tinanong ka, does God have the right to choose? So, ang maisasagot mo na ay hindi unfair. Pag tinanong ka, does God have the right to choose? Ang sagot mo na dyan ay Amen. Sabi nga dyan sa verse na Isaiah, "They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine." So, yun yung ating first point. So, ngayon naman, mga kapatid, ang susunod na punto ng ating bibigyang pansin ay yung patungkol naman sa mga taong naniniwala din sa eleksyon. Pero meron silang sariling pananaw o pagkaunawa, may sariling version ng election, doctrine of election. So, ating next point ay false view on God's foreknowledge. So, basahin po ulit natin yung ating text. Ang ating text to, 1 Peter chapter 1, verse 2. 1 Peter chapter 1, verse 2. Ang ating text. So, sabi, "Elect according to the foreknowledge of God the Father." Again, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So yan, elect according to the foreknowledge of God. So ang common na pagkaunawa sa foreknowledge ng Diyos regarding election, ayon sa kanila ay ganito. So, isa sa attribute ng Diyos ay ang kanyang pagiging all-knowing. Sabi nga dyan ng Biblia, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done. Doon sa Isaiah. Sa Tagalog, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Yun nga, doon nababasa naman natin palagi yan. Doon yan sa Isaiah chapter 46 verse 10. So, ang attribute ng ating all-knowing God ay mas kilala sa tawag na omniscience. Yun ay the state of knowing everything. So, omniscience comes from the Latin word omnis, meaning all, and scientia,
meaning knowledge. So, tayo ay naniniwala din dyan na ang Diyos ay omniscience. So ito, so according to them, sa mga may maling pagkaunawa, dahil nga daw ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay, lahat ng mga mangyayari, ay alam daw ng Diyos sa hinaharap, ay ito yung sa kanila, ito yung kanilang view sa foreknowledge. So ayon sa kanila, alam na ng Diyos sa hinaharap kung sino-sino daw ang mga taong tatanggap at sasampalataya sa Panginoong Hesus. So, at dahil daw nakita nga ng Diyos sa hinaharap kung sino ang mga taong iyon, dahil sa kanilang ipinakita at ginawa na pagtanggap at pagsampalataya, so doon daw nagbase ang Diyos para piliin ang mga taong iyon. In short, sila daw ang mga elect, o sila yung mga na-elect sa salvation. Again, ayon sa kanila, nung tumingin daw ang Diyos sa hinaharap, yung mga nakita ng Diyos na sasampalataya, yun na daw yung kanyang ginawang mga elect. Yun, para sa kanila, tumingin muna ang Diyos bago naging elect. So yan. Mga kapatid, meron silang false view on God's foreknowledge. So para nga sa kanila, kapag sinabi sa Bible na foreknew, foreknow, foreknowledge, so ang ibig sabihin daw nun sa kanila ay simply God's ability to know beforehand. So kaya base sa kanilang pagkakaunawang iyon sa foreknowledge of God, kaya ang kanilang pagkakaunawa ay base sa magiging response ng tao sa gospel. So yung mga nag-response ng positively, sila yung mga inelect ng Diyos para sa kaligtasan. So yun yung kanilang view. Kung sa madaling sabi, ay sa kanilang paliwanag, nagbase ang Diyos doon sa gawa ng tao. Doon sa man's decision, man's work. Kasi yun ang paliwanag Tumingin ang Diyos, yung nakita, yun ang inelect. So, sa madaling sabi, nakita ng Diyos na gumawa na tao, tumanggap, nagdesisyon, yun daw na elect. So malinaw, salvation by works ang kanilang sinasabi. Kaya daw na elect, dahil nakita ng Diyos yung gagawin ng tao. So gagawin ng tao, simply yung admitting nga na salvation by works ang kanilang paliwanag o aral na tinuturo regarding sa foreknowledge of God. Malinaw yun kasi yun ang kanilang view. Pag inanalyze mo. Pero hindi daw. By grace din daw sila. Sabi nila. By grace din daw yung kaya na-save. O yan ang sasabihin ng mga yan. Kapag sinuri mo na ang error sa kanilang teachings. Kasi kung sinabi nilang tumingin ng Diyos, tumingin dun sa ginagawa ng tao. Yung ginagawa ng tao, man's work yun Kaya, ang salvation para sa kanila, salvation by works. Yung mga na-elect. Pero nga sasabihin nila, itatanggi nila, hindi, by grace din kami. Yan, Kasi mga kapatid, yung mga nakiki-eleksyon, mga nagtuturo din ng eleksyon, bukod doon sa nakiki-eleksyon sila, nakiki-by grace din sila. Kasi nga daw, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Daw yun. Pero makikita natin yung napakalaking contradiction at inconsistency sa kanilang teachings. Kasi kung sinasabi nila na by grace din daw sila, kaya nagkaroon ng salvation, na-elect dahil by grace and mercy ng Diyos, bakit ang kanilang naging paliwanag at pagkakaunawa sa foreknowledge of God ay tumingin ng Diyos sa hinaharap at nakita kung sino daw ang mga sasampalataya. At yung mga sumampalataya, yun daw ang mga pinili. So clearly, by works yan, kapag ganyan. Kasi sinasabi nila na nagbase ang Diyos sa response ng tao. Ayun, error talaga. Ito mga kapatid, kung nakita na naman pala ng Diyos
na may mga sasampalataya sa hinaharap, bakit pa siya pipili? Kung mayroon naman pala sasampalataya yung tumingin ng Diyos, may mga sasampalataya, ba't pa siya pumili? O kahit naman pala walang gawin ng Diyos na pagpili ng certain individuals, may mga magkukusa na pala na sasampalataya. Yun yung konklusyon sa kanilang paliwanag na yun. Bakit papipili ang Diyos? Nung tumingin pala, wala pang ginagawa ang Diyos kasi para sa kanila, wala pa eleksyon. Tumingin ngayon ang Diyos sa hinaharap. May nakitang mga sasampalataya. Bumalik ang Diyos. Ito ang mga elect ko. Ayun. So kung tumingin pala ang Diyos sa hinaharap may mga sasampalataya, bakit pa siya mag-e-elect? Hindi wala na siyang gagawin. Iintayin niya na lang na mangyari yun. Kita nyo yung error, yung kaguluhan sa kanilang pagkakaunawa. Ang gulo Ba't pa mag-e-elect ang Diyos? Nung tumingin pala meron na nasasampalataya. Para bang sinasabi na rin nila na useless talaga yung ginawa ng Diyos na paghiram o pagpili before the foundation of the world. Magagawin nilang walang kabuluhan yung sinasabi ng Bible patungkol dyan sa pagpili, dyan sa before the foundation of the world. Bakit? Bakit nawala ng kabuluhan? Bakit ginagawa nilang walang kabuluhan? Kasi nga ayon nga sa turo nila, yung palang tao in his natural state na nasa laman pa, yung tiningnan ng Diyos dun sa hinaharap, ay makakagawa ng mga bagay na banal at mabuti ayon sa kanila. Kasi makakaunawa pala ang isang carnal man ng mga spiritual things. Kasi yun yung nakita ng Diyos, may mga tumanggap na. May mga sumampalataya na, may mga nagsisi na. So, yun ang gusto nilang palabasin, na makakaunawa pa lang isang carnal man ng mga spiritual things. So, yun nga daw yung nakita ng Diyos sa hinaharap, which is mali, unbiblical yan, yung ganyang view. Nakita natin, mga kapatid, yung error sa aral nila, sa kanilang mga doktrina. Sa kanilang mga doktrina ay nagiging consistent din talaga sila sa error. So bakit? Bakit natin nasabi na consistent sila? Kasi malinaw na hindi rin sila nakakaunawa talaga ng tama patungkol doon sa total depravity ng tao. Patungkol sa nature ng tao. Yung mga limitations and boundaries ng ability ng isang natural man. So ating balikan saglit yung turo ng Biblia patungkol sa natural man o carnal man. Bakit? Ba't natin titingnan? Kasi nga, sabi nila, may mga nakita na daw ang Diyos. Wala pang eleksyon, hindi pa napili ang Diyos. Nung tumingin sa hinaharap, ay meron ng mga sumampalataya at tumanggap, mga nagsisi. O kaya ating saglit na balikan kung yung patungkol sa natural man o carnal man. So, basahin ulit natin yung ilan sa mga verses natin patungkol sa natural man to prove our point na nasa error talaga yung kanilang pagkakaunawa. So, anong sabi ng Bible sa natural man? Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ito ang sabi ng Bible tungkol sa natural man. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. For him they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ayan, sabi dyan, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. So, base dyan sa verse na yan, kung titingin kaya ang Diyos sa hinaharap, kung magbabase muna siya sa gagawin ng tao bago siya pumili ng kanyang mga gagawing mga elect to salvation. Based dyan sa verse na yan may makikita kaya ang Diyos na natural man that receiveth? Yan sabi nga dyan, foolishness daw Foolishness pala sa natural man ang mga things of the Spirit of God. Sabi dyan sa verse na yan, na ating binasa. So, kita nyo, may contradiction.
sa kanilang pagkakaunawa, sa kanilang turo. O ganito nga kasi ang kanilang turo. For knowledge of God, tumingin ang Diyos sa hinaharap, wala pa siyang pinipili. Kaya nga tumingin muna sa hinaharap. Kasi hahanap siya ng pipiliin niya ayon sa kanila. So ang sinasabi nila ay umaasa ang Diyos na makakakita ng mga natural man na magre-receive ng mga things of the Spirit. Meaning receiving the gospel, believing in the Lord Jesus Christ, repenting on their sins, etc. etc. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanila at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. May kontradiksyon at inconsistency talaga ang kanilang mga turo at aral. So paano ngayon pipili ang Diyos kung magbabase siya sa response ng tao? Kung wala naman pala siyang makikita sa hinaharap na taong tatanggap. Yung mga natural man, pag tinignan nyo sa hinaharap. So ang ginawa muna ng Diyos ay mag-elect muna ng mga tao para magkaroon ng mga taong tatanggap sa hinaharap o sa darating na mga panahon. Kaya nga before the foundation of the world, pumili ang Diyos. Hindi yung sa kanila kasi baligtad. Believe muna bago inelect. So kaya nga before the foundation of the world, pumili ang Diyos. Hindi magbabase ang Diyos sa magiging gawa ng mga tao, mga taong makasalanan at patay sa espiritu. So another verse to prove na ang mga taong nasa laman ay hindi tumatanggap at hindi rin naman nakalulugod sa Diyos. Romans chapter 8. Ito, binabalikan lang natin yung yung nature, yung natural man. So sabi natin dito, ito yung verse na magpo-prove na ang taong nasa laman ay hindi talaga tumatanggap at hindi rin naman nakalulugod sa Diyos. Romans chapter 8 verse 7 and 8. Verse 7. Because the carnal mind is enmity against God. So ano bang meron ang natural mind? Meron siyang carnal mind. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. Malinaw, napakalinaw ng verse. Kung yung nasa flesh cannot please God, sabi sa verse na yan, bakit siya pipiliin ng Diyos? Hindi napiplease sa kanya ang Diyos. Kung hindi naman nalulugan ng Diyos sa mga taong nasa laman. So yung mga taong hindi kinalulugdan ng Diyos, sabi ng Bible, mga workers of iniquity, mga karapat-dapat sa impyerno, ang mga yon. So kung tumingin ng Diyos, nakita yung mga nasa flesh, sa hinaharap, hindi siya malulugod sa mga yon. So, paano siya pipili doon? Tapos paano sila makakapagsampalataya at makakarepent? So, kung yung carnal man cannot please God, bakit ang magiging basehan ng Diyos ay yung gagawin ng taong nasa flesh? Hindi siya'y tumingin sa hinaharap. Yung taong carnal. So bakit? Bakit nga ang magiging basehan ng Diyos, again, ay yung gagawin ng taong nasa flesh? Ay foolishness sa kanya yung mga, yung ganan, sa espiritu. So pag doon nagbase ang Diyos, wala talagang mapipili ang Diyos kahit isa. Kasi nga, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. So we see mga kapatid, the contradiction and inconsistency ng kanilang mga aral at turo. So palibasa nga ay hindi din naman talaga sila naniniwala sa doctrine ng total depravity. Kaya consistent ang kanilang erroneous teachings. Kaya pati yung doctrine of election na kanilang itinuturo, yung kanilang version, kapag sinuri natin gamit ang scriptures, ay hindi papasa, magulo, puro inconsistency at error. So in other words, wala sa truth.
Sila, wala sa truth. So, kapag wala sa truth, o wala sa katotohanan, ibig sabihin, kasinungalingan yan. At kapag kasinungalingan yan, yan ay sa jablo. Bakit natin sabi yun? Buksan natin ang Bible natin sa John chapter 8, verse 44. Kapag ang turo ay wala sa truth, kasinungalingan yan. At kung kasinungalingan yan, yan ay sa jablo. So John chapter 8, verse 44. Basahin natin yan. John 8:44. Ye are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. So yun, kaya natin nasabi na sa jablo, pag wala sa truth, pagka yung at wala sa truth, ibig sabihin kasinungalingan. So, sabi diyan, for he is a liar and the father of it. Sa jablo ka pagka ganyan. Magulo ka. Magulo ay yung paliwanag. Puro error, puro contradiction. So yan. So mga kapatid, after nating mapatunayan na mali ang kanilang pagkakaunawa sa foreknowledge of God, yung elect according to the foreknowledge of God the Father. So ang taong yon ay sinungaling at sa jablo. Hindi tayo ang nag-conclude niya na yun ang sinasabi ng Bible. Yan. Rebuke them sharply. Yan. Ang tanong ngayon ay after nating ang malaman na mali yung kanilang pagkakaunawa sa foreknowledge of God. So ang tanong ay ano bang ibig sabihin kapag nabanggit sa Bible yung foreknowledge? Yung foreknew, foreknow. Yan. So ngayon mga kapatid, sa puntong ito, yung titingnan naman natin ay yung ating ang ipapaliwanag naman natin ay yung ating aral. Ating aral naman na ating ibabahagi sa puntong ito. Ito yung truth. So kapag binanggit ang foreknowledge of God sa Bible, so hindi ito limited in a sense na kilala ka ng Diyos personally. Yung alam ang iyong pangalan, alam kung saan ka nakatira, alam kung kailan ka ipinanganak, alam kung kailan ka mamamatay. Yan. Hindi yan limited doon. So alam ang iyong mga ginagawa at gagawin. So bagamat alam talaga yan ng Diyos, dahil nga siya ay omniscience, all-knowing. Pero kapag binanggit na yung foreknowledge sa scriptures, una ay ito ay tumutukoy sa mga tao or individuals. Hindi sa kung ano ang aksyon o gawa ng tao. So again, pag tinukoy yung foreknowledge, it's about the persons, not the actions. So basahin ko itong sabi ni Arthur W. Pink patungkol dyan. So ito ang kanyang sabi. It is individuals, God said, to foreknow, not the actions of those persons. Yun. So ang isa pa, kapag binanggit ang foreknowledge of God sa Bible, ito ay tumutukoy sa isang intimate relationship with God. O relating to God's love towards individuals. So magbigay tayo ng verse to prove this point. So buksan natin yung patungkol dyan sa intimate relationship, tungkol sa love. So Genesis chapter 4, verse 1. Genesis chapter 4, verse 1. Sabi, and Adam knew Eve, his wife. So, bigyan natin ng pansin yung word na knew. Yan na, knew. Foreknow, yan, knew. Sinabi pa dyan na
kinilala o nakilala ni Adan si Eva. Yung ba ibig sabihin yan? And Adam knew Eve. Yan sa Genesis chapter 4 verse 1. Yung ba ang ibig sabihin yan? At kinilala o nakilala ni Adan si Eva. Sa chapter 2 pa lang, magkakilala na sila. Chapter 2, chapter 3, bago chapter 4. Ngayon pa lang niya nakilala o kinilala. So, ibig sabihin, yung new dito, hindi ibig sabihin basta kilala lang personally. Yung kung itutuloy natin ang basa dyan sa verse 1, and Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Yun. Bigyan natin ng pansin yung conceive. So, intimate relationship between Adam and Eve. So, an act of love. So, about intimate relationship and love. Yun. Dito sa Genesis chapter 4 verse 1, between Adam and Eve, sila yung pinag-usapan dyan. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived. Yan. Then bear Cain and said, yan. Tutuloy natin. Pero ang ating point dyan ay yung word na knew. Again, Adam and Eve ay knew, yung knew doon ay an act of love between Adam and Eve. Yan. So, tingnan naman natin yung verse concerning God, His elect and His love. So, titingnan naman natin kung paano ginamit yung word na yan. So, tayo ay binibuild natin yung point natin para maunawaan din ng mga nasa error, baka sakali. Yan. Buksan natin ang Bible sa Amos. Chapter 3, verse 2. Amos chapter 3, verse 2. Ang sabi dyan, ang sasalita ay ang Diyos. Sabi dyan ay, you only have I known of all the families of the earth. So, ating bigyan pansin dyan yung word na known. You only have I known of all the families of the earth. So, ang kausap dito ng Diyos ay yung kanyang chosen people, ang Israel, chosen, elect people. Ang kausap ng Diyos ay Israel. So, yung sinasabi ba dyan ng Diyos na you only have I known of all the families of the earth. So, ang ibig bang sabihin yan, Israel lang ang kanyang kilala? Israel lang ang kilala ng Diyos? Ganun ba yun? So, hindi niya nakilala yung ibang mga tao nasa mundo. Yung mga Moabites, yung kung ano-anong nakapalibot ng ibang mga lahi sa Israel. So, hindi nakilala ng Diyos. Yung bang ibig sabihin nun? Ang kilala lang ng Diyos ay yung Israel. Tapos hindi niya nakilala yung ibang families of the earth. Siyempre, kilala ng Diyos ang lahat ng tao. Kasi nga, omniscience ang Diyos. All-knowing. So, yung word na known dyan ay hindi tumutukoy sa pagkakakilala o nakilala ang pangalan o kung saan nakatira, etc. etc. So, yung know dyan, same yan doon sa Genesis chapter 4 verse 1. Tumutukoy yan about love, and God's intimate relationship with His people. So, yan ha. So, basahin din natin sa pang verse, yung Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7. Verse 7 and 8. Ito sabi, the Lord did not set His love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. Verse 8. But because the Lord loved you. So, anong connect nito? So, sabi dito, God chose Israel. So, talking about election. So, pinili sila hindi dahil sa marami sila sa bilang. So, anong dahilan? But because the Lord loved you. Yun ang reason. Simply because the Lord loved them.
Kaya sila inelect. Sila ang piniling mga tao. So kung babalikan natin yung sa Amos chapter 3 verse 2, ang kausap din doon ay Israel, you only have I known of all the families of the earth. Clearly yung word na know ay speaks about God's love, intimate relationship between God and His chosen people. Same din yan, kung i-apply natin dun sa Genesis chapter 4 verse 1, kay Adam and Eve. Dun sa kanilang dalawa. And Adam knew Eve. Yung knew, meaning love, intimate relationship between Adam and Eve. Dito naman sa mga verses na ito, Amos chapter 3 verse 2, known between God, love between God and His people, Israel. So, yan. Tayo ay nagme-meditate ngayon. Kaya, please pay attention. So, again, it is individuals, God said, to foreknow, not the actions of those persons. So, ang minahal ng Diyos, kung ating ay hindi yung mga ginawa ng tao. Pag sinabing foreknow, know, knew, yung tao mismo, hindi yung ginawa ng tao. So, hindi yung action ang tinutukoy sa foreknowledge of God. So, kaya mali talaga yung tumingin daw ang Diyos sa hinaharap. Ibig sabihin, tumingin doon sa gagawin ng tao. Doon nagbase ang eleksyon sa mga taong tatanggap, mananampalataya. Yun yung foreknowledge sa kanila. Kaya kalinaw-linaw, pag foreknowledge, hindi about sa gawa ng tao. It is the persons, not the actions of the persons. Ayan. So magbigay pa tayo ng mga verses na magpapatunay na yung foreknowledge ay tumutukoy sa object ng God's sovereign love, which are the elect. So ito pa yung ilan pang mga verses na magpapatunay na hindi yung actions or gawa ng tao ang tinutukoy ng foreknowledge, kundi yung individuals ang tinutukoy, yung tao mismo na object ng love. Yan. Babasahin natin ang mga verses, puro verses ito, na know at foreknow, na makikita natin na inseparable talaga yung words na yan, yung know, foreknow, foreknowledge, sa mga object ng God's sovereign love. So, mga elect to salvation. John chapter 10. Ito na yung mga verses. John chapter 10. John chapter 10, verse 14. John chapter 10, verse 14. So sabi, I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Yan na. Tanda natin yung word ng know at known. Tanda tayo sa verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So malinaw, ang tinutukoy dyan na know ay yung elect, object of God's love. So, ibig ba sabihin nun, kilala lang, simpleng kilala ni Jesus Christ? Hindi, kasi napatunayan na natin na pag ginagamit yung word na yan, hindi yan as simply as kilala ang pangalan, kilala kung saan nakatira, nagkakilala. Hindi, it's about, intimate relationship with God. May relationship about God's love. So, let's continue. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verse 19. Ito sabi, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal, the Lord knoweth them that are His. Yan, the Lord knoweth them that are His. Simple bang kilala ng Diyos kung alin yung Kanya? Ano ba sabi dyan? Hindi. Mamaya, papaliwanag pa natin yan. So, last natin, yung Romans chapter 11. Romans chapter 11. Romans 11, verse 2.
Romans chapter 11, verse 2. Sabi dyan, God hath not cast away his people, which he foreknew. Yan. Again, yung knoweth dyan, at yung foreknew, dyan sa ating mga binasa, ay talking about the elect, the object of God's sovereign love. Hindi yan tumutukoy sa actions. So malinaw tayo dyan. Pag sinabing foreknew, ang pinapaliwanag o ang tinutukoy ay yung persons, individual, hindi yung work. Kasi ang dami nating binasa, wala tayong makikita dyan na yung know ay yung ginawa ng tao. Wala dyan sinabi na foreknew yung kanyang aksyon. Lagi pag sinabing knew, know, knew, foreknew, foreknowledge, tao. Kasi nga, ang ibig sabihin ng foreknowledge, foreknew, ay about love, intimate relationship between God's and His elect. So ngayon, balik tayo doon sa sinabi natin kanina nung tayo ay nagsisimula pa lamang. Kung may mga pinili, so meaning may mga hindi pinili. So kung may elect to salvation, meron ding elect to damnation. So yan. Yan. So may verse din tayo na binasa diyan kanina. O nga. Yung Romans chapter 9 verse 21. Yung may elect to salvation, meron din elect to damnation. Ito, Romans chapter 9 verse 21. Hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? So kung ang Panginoon ay may foreknew na certain individuals, saan naman natin mababasa yung not know ng mga tao? Kung mga kapatid, ating tandaan na yung foreknowledge, again, is not just about knowing the persons, na alam ng Diyos ang pangalan at kung saan nakatira. So it's about yun nga, intimate relationship between God and the elect. So again, ang tanong natin, kung ang Panginoon ay may foreknew na certain individuals, saan naman natin mababasa yung not new ng mga tao to prove yung ating point? So, ito, lagi din nating nababasa ito. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse 23. Ito sabi ng ating Panginoong Jesus. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So again, sinabi ba dito na hindi sila kilala ni Jesus Christ? Kapag sinabi mo na oo, yun yung tinutukoy na hindi kilala, dinideny mo ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesus. Syempre kilala sila ng Panginoong Jesus kasi all-knowing ang ating Panginoong Jesus. So yun nga lang, ang sabi dyan ay, ang ibig sabihin dyan, yung I never knew you, hindi yung hindi ko kayo kilala. Kita nyo, magkakaroon ng mas linaw yung paggamit ng new, for knowledge. So yung ang sinasabi dyan ng ating Panginoong Jesus, kaya sila ay pinade-depart sa Kanya, hindi sila yung naging object ng God's love. Wala silang intimate relationship sa Kanya. Nga, hindi sila yung object ng God's sovereign love. Hindi ibig sabihin dyan na, hindi ko kayo kilala, hindi ko alam yung pangalan, ay umalis, hindi ko kayo kilala. Hindi. Sinasabi dyan, I never knew you in an intimate way. Yung hindi sila nga yung naging object ng God's love. Meaning, hindi sila yung mga elect. Di ba may point tayo na sabi natin, kung may foreknew, alin naman yung mga hindi new? In other words, kung may mga object ng God's love, sino naman yung mga hindi object ng love ng Diyos? Ayan yun. Yan yung mga taong sinabihan ng ating Panginoong Jesus. I never knew you. Depart from me.
So yan, sana naging malinaw ang ating mga gustong parating. Yan. I never knew you. Yan. So dito sa last part ng ating mahalagang pag-aaral ngayon ay atin na rin talakayin yung patungkol doon sa sa faith and repentance. So bali, i-refute na rin natin yung maling katuruan nila patungkol dyan. O, i-refute na rin natin. Faith and repentance. So, noon daw tumingin ang Diyos, sabi nila, sa hinaharap, ay nakita na merong magre-repent at merong magsasampalataya, merong may faith. Kaya yung mga taong iyon ang pinili para sa kanila. So, ang tao ay may kakayahan na magsisi at sumampalataya ayon sa kanila. O dahil nga, ikinokonek nila yung free will na turo din nila sa election. So, ngayon, sa ating pagtatapos ay, yun nga, let's rebuke them more. Let's rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. So hindi yung mensahe ito, hindi ito dahil galit kami. Hindi, kami ay umaasa din na baka sakali that they may be sound in their faith. Kaya rebuke them sharply. So ganito, kasi nga mga kapatid, yung turo ng Armenian Baptist pastor ay baliktad nga, sabi natin. Yung repentance at faith daw ang naging dahilan ng pagkaka-elect ng isang tao. Kasi yun daw yung nakita ng Diyos na ginagawa ng tao nung tumingin ang Diyos sa hinaharap. So, bakit natin nasabi na baliktad? Basahin natin yung Acts chapter 13, verse 48. Yan. Bakit baliktad yung kanilang turo? Kasi nauna sa kanila yung repentance at saka faith bago na elect. So ito, Acts chapter 13 verse 48. Sabi dito, and when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. Ito, and as many as were ordained to eternal life, believe. So, ang sabi dyan, and as many as were ordained. So, yung mga itinalaga daw, yung as many as were ordained, yung mga itinalaga daw, saan? Sa eternal life. So, anong nangyari doon sa mga itinalaga sa eternal life? So, anong ginawa ng mga elect sa buhay na wala hanggan? Sabi dyan ay, they believe. Nag-believe. So, nauna yung ordained, bago nag-believe. Kumbaga, inordain sila before the foundation of the world. Dito sa Acts chapter 13 verse 48, natupad yung kanilang kaligtasan, kanilang eternal life. Now, kasi dito pa lang sila nag-believe. So, yun sabi ng Bible. So, yung sinasabi nila na tumingin ng Diyos, nauna yung believe para sa kanila bago itinalaga. Ang linaw dito sa verse na ito, nauna yung katalagahan bago nakapag-believe. So, nauna yung election bago nakapanampalataya. So, yun ang sabi ng Bible. Kaya baligtad yung turo nila. Na sumampalataya daw muna, nakita daw sa hinaharap, yun. O baligtad talaga. So, malinaw sa Acts chapter 13 verse 48 na yung mga Gentiles na ordained, mga Gentiles ay na-ordained muna, na-elect muna, bago nagkaroon ng saving faith, bago nakapanampalataya. Doon naman tayo sa repentance. So, meron na bang repentance ng tao? Kayang mag-repent kung basta titingnan ng Diyos sa hinaharap. I-refute din natin yan tungkol sa repentance. Acts chapter 5, verse 31. Sabi dyan, him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior. Ito, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. So, kung kaya naman palang mag-repent, sabi nila, ayon sa kanila,
Bakit pabibigyan ng Diyos ng repentance ang Israel? Sabi dyan, no? To give repentance to Israel. Sasabihin nila, Israel naman yan, Gentiles naman tayo. So kapag ba Gentiles, kayang mag-repent? Tingnan natin, dyan din sa Acts chapter 11, verse 18. Yan, Acts chapter 11, verse 18. When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Kung gayoy binigyan din naman ng Diyos ang mga hentil ng pagsisisi sa ikabubuhay. So binigyan naman pala ng Diyos. So kapag binigyan, ibig sabihin walang kakayahan. Kasi binigyan muna. At yung mga binigyan, ayun yung mga elect. So again, kung basta na lang titingin ng Diyos sa hinaharap, hindi niya binigyan ng repentance, hindi niya binigyan ng faith, yung mga tao, syempre, walang makikita ang Diyos. Syempre, wala silang kakayahan kasi hindi pa granted sa natural man. So, yung repentance ay ibinigay ng Diyos. Tapos sabi din naman ng Bible, yung faith ay gift from God. Tapos sinabing gift, regalo, bigay. Ibig sabihin nun, hindi yun inborn sa tao. Ang tao ay walang kakayahan na baguhin at transcend sa sarili. Gamit yung sarili niya lang gawa. So ano yung verse ng faith ay gift from God? Yan, lagi din natin itong nababasa. Ephesians chapter 2 verse 8. Sahin natin. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Yung it is doon, what it is. Yung tinutukoy yung faith. It is the gift of God. The faith ay gift from God. So mali talaga yung turo ng Armenian Baptist pastor regarding election. Baliktad yung kanilang aral. Sa kanila, focus sila doon sa tao. Kung anong ginagawa ng tao. Yung tao ang naitataas. Yun ang gusto nilang itaas. Gusto ay may part sa salvation ng tao. Ang part nga daw niya ay yung nagrepent at sumampalataya. At yun daw yung nakita ng Diyos nung tumingin. So dapat ay nakakahiya naman pagka ganyan. Dapat ay mahiya kayo. Kasi sabi ng Bible, wala tayong maipagmamalaki na gawa natin. Tuloy lang natin basa. Verse 9, Not of works, lest any man should boast. Walang maipagmamalaki. Hindi doon nagbase, Hindi nagbase yung Diyos sa gawa ng tao. At yung sinasabi nila na kakayahan ng tao mag-repent at sumampalataya, yung palang faith at repentance, galing din mismo sa Diyos. Bigay ng Diyos. Granted repentance. Tapos ay gift of God in faith. So kailangan munang ibigay sa iyo ng Diyos. At kailangan muna ikaw ay elect bago ka magkaroon ng ganyan. Yung tunay na repentance, true repentance, at saving faith. Yung repentance is given to Israel and granted also to the Gentiles. Faith is a gift from God, meaning ibinigay din ng Diyos sa tao. And both true repentance and saving faith will be given only to those people whom God foreknew, also called God's elect. Election is the cause of man's regeneration, repentance, faith, and salvation. That is the correct order according to the scriptures. Again, election is the cause, hindi the effect. Election is the cause, yun ang dahilan of man's regeneration, repentance, faith, and salvation. Yun ang correct order.
yan, na-refute na rin natin yung kanilang patungkol sa repentance at faith. So, ginagawa natin ito, hindi dahil, kontra tayo doon. Pero, ginagawa natin, baka sakali, makaunawa din sila. Baka sakali, yung mga nasa error sa kanila, itupa din pala ng Panginoon. So, kung narinig nila, yung tamang aral, tamang turo ng Bible, salita ng Diyos, baka sakaling sila ay maligtas kung loloobin ng Panginoon, kung sila ay isa sa mga tupa. So again, doon pa lang natin maunawaan yung sinasabi sa ating teksto. Kung ano ibig sabihin yan. So our last verse, mga kapatid, yung ating teksto, basahin po ulit natin. 1 Peter chapter 1, verse 2. Sa ating pagtatapos. 1 Peter chapter 1, verse 2. Dito pa lang natin to mapapag-unawa after nating magbulay-bulay. So, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay manalangin. Lumuhod po tayo. Aming Diyos na banal, aming Ama na nasa langit, maraming pong salamat muli sa inyong mensahe ngayong hapon. Nawa po ay naging pagpapala ito sa bawat isa. At nawa po ay naging daan dito para sa mga taong nasa error ay magkaroon ng tamang pagkaunawa. Gamitin niyo po nawa, Panginoon, ang inyong mensahe ito na pinahayag sa amin para sa mga taong iyon. At gamitin mo din po nawa ito sa amin, sa inyong mga anak na nasa tunay na iglesia ng Panginoong Hesus upang magsilbing kalakasan, upang ang aming mga spiritual ay lumago, maging handa kami na dumepensa at ipagtanggol ang mga katotohanan na ipinasa sa amin at ipinagkatiwala nagmula po sa aming Panginoong Hesus na siya namang din nagmula sa inyo. Ang mga aral na ito at turong ito patungkol sa unconditional elections and foreknowledge ay hindi ito nakapapag-unawa ng basta sino na lamang na tao. Kami po ay naniniwala aming Diyos na kayo lamang din po ang nakakapagpaunawa sa tao na inyong pinalulugdan, sa mga tao na mga tupa ng aming Panginoong Hesus. Sila lamang po ang object ng inyong love, ng inyong saving love, Panginoon. Ang inyong binibigyan ng saving faith, ng repentance. Ang Panginoon ay naniniwala na sa pamamagitan ng tulong ito, kami ay matututong magpakababa, aming ma-realize na wala talaga kami magagawa kahit pa kami magpumilit, magpakabanal, kung hindi naman namin napapag-unawa kung ano yung turo, ay magkakaroon kami ng error sa pagkakaunawa tulad ng sa mga taong nagtuturo ng maling doktrina patungkol sa eleksyon namin. Well, hindi kami nagagalit sa kanila, tapos kami ay naawa, bagamat sila ay minsan ay nanguhusya, nagsasabi ng mga bagay na masasama sa amin, ay turuan niyo po kami, Panginoon, na at bigyan ng mahaba pang pasensya, bigyan niyo kami ng palagi ng pusong mapag-unawa, mapagmahal, upang unawain ang mga tao ito. Dahil hindi namin alam, baka ang isa din sa kanila ay tupad din ninyo, kaya tanging lamang namin magagawa ay ibahagi ang mga tamang aral sa kanila. Ang mga mensahe ito nawa ay pag narinig nila ay magsilbing pagpapala sa kanila at hindi patuloy na magpatigas ang puso. May naniniwala aming Diyos na tanging kayo lamang ang makakapagpaliwanag, makakapagpaunawa sa kanila nito. Maraming salamat aming Diyos. Aming Diyos,
Ngayon po sa hapong ito, nawa po kayo ay naitaas, kayo po ang mapapurihan, mapasalamatan, nawa po ay malugod kayo sa aming ginagawang paglilingkod na ito, kayo po ay aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Patuloy niyo po kami i-preserve sa aming mga sa purity ng doctrines of morals sa aming Diyos. Huwag po sana kami makurap, kami ay matutong magtiis hanggang sa huli ng aming Diyos. Maraming salamat sa inyong binigay na katalagahan sa amin, sa aming pagiging mga hinirang para sa kaligtasan. Napakapalad po namin ng aming Diyos. Palagi niyo po kami palalahanan ng mga bagay na iyon. Aming Diyos, ipinapanalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa aming Panginoong Hesus, na kung sila man ay isa din sa mga tupa, magbigay kaanawa ang mga mensahe nito upang maganap ang kanilang kaligtasan. Sila ay makaunawa ng Ebanghelyo na aming Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng tulong ito, nawa ay mapag-unawa nila ang mga tamang kapaliwanagan. Aming Diyos, tuloy namin pinapanalangin ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kapamilya. Ang loloobin niyo po lamang na sila ay maligtas, sila ay mariligtas, aming Diyos. Aming Diyos, sa pagsasamantala po namin pag-iiwahilalay, ingatan niyo po ang mga kapatid, ang bawat isa, nawa ay makauwi sa kanilang mga tahanan ng ligtas at mapayapa. Sa darating na gabi, ay bigyan niyo po kami ng kapahingahan ng aming katawang lupa, upang magkaroon ng kalakasan sa darating na bukas sa aming Diyos. Nawa po ay kayo ay nagudod. Maraming salamat. Hindi po nakaibuti ng aming Diyos. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat. Salamat po. God bless.